Hi guys! This is your Tita Laika. Welcome back to my channel. And for today's vlog, isamahan nyo kami mag-ama dahil may lalakarin kami for today's video. Tita Laika. So, nagbubook kami ng Grab. Yun nga lang, hindi makita sa Grab yung bahay namin. Ewan ko ba dun sa cellphone ng ama ko. Kaya naman, dumaan kami muna sa aking mga pamangkin. Doon na kami nag-book ng Grab at para nang sa ganoon ay makita ko rin sila. Kahit magkapit-bahay kami ay bihira ko lang din sila makita dahil hindi ako lumalabas ng bahay kapag ako'y nasa loob na. Sakto namang kakaupo ko lamang doon ay bigla nang dumating yung Grab driver. So kami ngayon ay pupunta naman sa may Lahola, which is yung subdivision ng aking ina. Okay na kasi yung permit at pwede na nilang umpisahan. Actually, sabi ng papa ko ay naguhukay na din sila, kaya naman gusto naming silipin at para bumili din kami ng mga materyales. Nung araw na yon ay medyo makulimlim, kaya medyo natatakot kami kasi baka umulan. Wala pa naman kaming dalang payong. At ito na ang subdivision ng aking ina. Ang ganda sa subdivision na to ay meron silang gwardya at meron din silang playground. Halos kaunti pa lang ang tao dito. Kaka-turnover lang ng subdivision na to sa mga tao ngayong taon. Pagkatapos ay nasalanta pa ng bagyo. Kaya naman yung iba ay siguro'y naudlot ang kanilang pagpapagawa. Medyo bandang dulo ang bahay ng aking ina kaya naman kami ng aking ama ay naglakad papunta doon. Meron na rin kaming mga nadaanang bahay na kung saan naayos na or napagawa na. Ayan yung mga bahay na tinuturo ng aking ama. Maaari namin daw paggayahan dahil mga ayos na. Binigyan namin ng idea yung aking ina kung ano ang pwede niyang ipagawa sa kanilang bahay. So, syempre, as SPA, isa ako sa kailangang maasahan ng aking ina sa pagpapagawa ng kanyang bahay. Ako kasi yung mga nakapirma doon sa kanyang pag-ibig or sa kanyang mga requirements. Doon sa likuran ay inaayos na nila at tinuhukay. Itong nakuha ng aking ina ay na-flex ko na sa inyo ng mga naunang vlog. Makikita niyo naman na wala pa masyado talagang tao. Tataas pa ng mga talahib sa ibang bahay. Ito namang aking ama ay nakikipag-usap sa mga gumagawa na kung saan tinuturo niya kung ano yung plano na gusto niyang mangyari sa paghuhukay. Actually, wala akong naintindihan dun sa sinabi nila or pinag-uusapan nila. Pagkatapos naman nun ay pumunta kami sa may hardware para bumili ng mga materyales. Nag-tricycle kami papunta rito dahil medyo kalayuan din to sa may subdivision na aming binilhan. At sumunod naman nun ay nag-book ulit kami ng Grab dahil gagala kami ng aking ama. Ngayong araw na to, napagdesisyonan ko na siyang bigyan ng kanyang hinihiling na pamasko. Tuwang-tuwa siya doon sa may Christmas tree ng San Mateo. At dito kami pumunta sa may SM San Mateo. Ito kasi ang pinakamalapit na SM sa amin. May mga mall naman sa aming lugar, pero iba pa rin kapag SM. Ang ganda ng decorations nila at Paskong Pasko na talaga. Pagkapasok namin ay halos kakabukas lang ng mall. Ang aga kasi naming natapos doon sa may subdivision ni Mama, kaya naman ang aga rin namin nakarating dito. Pagkatapos namin bumili ng materyales, ay dumiretso na kami kagad dito. Naghanap kami ng mga kainan. Medyo sa part na to kami nahirapan kasi hindi namin alam kung saan kami kakain. Bandang huli na pagdesisyonan namin kumain sa Classic Savory. Sabi pa nga ng papa ko nung kumain kami dyan, ay favorite daw to ng mga senior citizen. Kaya naman biniro ko kagad siya. Natsakto pala ang pagpunta namin doon kasi papasok na rin siya sa senior citizen age. Samantalang dati karindere lang ang aming kayang kainan. Yung mga restaurants sa mga malls, bibihira naming mapasok lalo na nung bata kami. Madalas sa fast food kami kasi yun yung affordable. At ito ang aming mga na-order. Yung papa ko ay umorder ng classic seafood. Hindi ko na maintindihan kung anong laman ng mga yan. Basta halo-halong seafood. At syempre, kumuha kami ng pineapple. At ito naman yung order ko. Kumuha rin kami ng dessert, which is mango flavor yung sa akin. At yung sa papa ko naman ay ubi sago. Makikita niyo naman busog na busog ang aking ama. After that, sumakay kami ng elevator. Pinagalitan ko pa yung ama ko dyan kung bakit kami sumakay ng elevator. Nakalimutan ko na buntis nga pala ako. Pwede nga palang sumakay ang mga buntis or senior citizen or kaya mga person with disability sa elevator. So, first stop namin na pinuntahan after namin kumain
ay sa may bandang dulo ng mall. Siyempre yung dulo na yun yung place na kung saan maraming cellphone. Phone kasi yung nire-request ng aking ama this coming Christmas. Ang ganda ng decoration ng SM San Mateo. Hindi na kami nakapagpa-picture dyan ng aking ama. Dahil sobrang saya niya, wala na sa point niya magpa-picture. Pero siguro magpapa-picture siya dyan once na pumunta ulit sila dyan ng aking ina. Tamang matsyag ang aking ama at nag-check-check siya ng mga signage. Hinahanap niya yung gustong-gusto niyang tatak ng phone. Sinasabi ko nga sa kanya na parang wala. Natuwa siya kasi nakita niya sa may bandang dulo na meron Samsung. Yung kasi yung gusto niyang brand ng phone. Before naman, binilhan ko ng cellphone yung papa ko. Binilang ko siya ng latest version ng Xiaomi. Yung Note 11, bagong-bago lang yun guys. Nakaisang buwan pa lang sa kanya, kaso nasira. Alam niyo kung paano nasira ito? Nalaglag siya sa tubig ng map namin na meron pong Sondrox. So totally, tagal niya nakuha or naalala na may phone siyang nalaglag or nawawala. At ayun, nung kinuha niya, hindi na gumagana to. Pagpunta namin dun sa mismong store, ay alam niya naman na kung anong kukunin niya. Kaya naman hindi na siya nag-check ng mga ibang phone. Tinanong niya lang yung mga specs, and after naman explain ni kuya, ay nanghihingi siya ng discount. Ginawang palengke yung loob ng mall. Then, ayan yung mga available color para sa cellphone na bibilihin niya. At ito na, bayarin time na. Medyo excited ang aking ama. Hindi lang medyo halata dyan. Pero nag-live pa siya talaga niyan. Nung binibili niya yan at nung chinek niya yung phone. Ganon ba talaga? Required ba talaga mag-Facebook live palagi? So, syempre, inuna niya muna mag-Facebook live bago niya i-check yung cellphone. So, during that time, tinignan niya lang naman yung cellphone. Kung may gasgas ba, or mga dents. And yung back camera ng Samsung na yan is glass na kung saan dapat ay mas maingat siya. Mas pricey yan compared dun sa unang phone niya na nilaglag sa tubig. Kitang-kita ko na may saya ng aking ama during that time. Serve naman ng papa ko yan dahil napakabuti niyang ama at lolo sa kanyang mga apo. Sa may tapat naman nun, may pakabitan ng tempered glass at may bilihan ng phone case. Mabuti na lang at di na namin kailangan pang lumayo. After namin dyan ay pumunta kami sa department store para bumili ng kanyang mga damit. Actually, naghahanap siya ng brand na kung saan wala dyan sa may SM San Mateo. Sabi ko sa kanya magandang magtingin-tingin sa SM department store kasi halos lahat ng brand ay nasa loob, nagkakadikit. Mabuti na lang dito ay may mga bench na kung saan pwede mong upuan habang namimili ang iyong mga loved ones. So sabi ko sa papa ko ay mag-ikot-ikot muna kami para makita niya yung mga ibang brand. Pero napukaw yung pansin niya sa jug, doon siya mas madalas tumambay at nag-check ng mga items. Habang ito naman si Buntis ay busy kaka-video. Mabuti na nga lang ay medyo maaga kaming pumunta sa may SM dahil hindi masyadong crowded. Kakunti lang yung tao nung araw na yan. Dahil siguro maaga kami or hindi pa naman masyado papalapit ang Pasko. Baka mga last minute na sila mamili. At ang nakakatuwang part dito ay merong coffee shop sa loob ng department store. Amis na amis ako kasi yung last na punta namin ng SM San Mateo ay wala ito. Kaya naman habang busy yung aking ama doon sa may bandang part ng tribal ay ako ay umupo. Pagkatapos noon ay sunod ulit tayo sa aking ama habang tulak-tulak yung pushcart na pinamilihan niya. Doon ko na lang nilagay yung mga bags namin. Eventually, nantay ko na lang talaga siyang matapos mamili or magsawa kakapili. Parang bata ang aking ama, punta dito, punta doon. Napakalikot at hirap sundan. Kaya naman ako na ang nag-adjust at umupo na lang ako at pumirme sa isang lugar. Ito yung nakakatuwang part. Yung mamimili ka na hindi mo na kailangan tingnan yung presyo. Kaya salamat talaga kay Lord kasi nagagawa ko ng bigyan o regaluhan ng aking mga magulang at aking mga mahal sa buhay ng mga ganitong simpleng bagay. And then, hindi namin mapapalampas na bumili ng pabango. Mahilig sa perfume ang aking ama. Tapos, nagpabili naman ng kulo ng aking ina. Ewan ko pero gustong-gusto niya tong kulo ng bench. Katapos naming mamili, ay umorder lang kami saglit sa Savory ng take-out for our dinner at syempre, going home. Kita niyo naman yung papa ko, di ba?
Parang bigat na bigat sa pinamili niya. So yun lang naman guys ang aming ginawa for today's video. Ito ang aking simpleng Christmas gift sa aking ama. Papalapit na ang Kapaskuhan, kaya naman wag nating kakalimutan ang ating mga magulang at ang ating asawa at anak. Advance Merry Christmas and Happy Holidays everyone! Thanks for watching. Share. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you next vlog.